po'y nagkakasama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga nagawang mga pagkukulang. Hingin ang awa at patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda mga bansa at magtungo sa kapatagan ng Hosafat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Anupat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi, di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman, at tatahan naman ang Panginoon sa bundok Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari
magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yoong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay na ako. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang mas gusto ninyo? Mapalad o maswerte? Ano ba ang kabaligtaran ng maswerte? Malas. Pero pag sinabing mapalad ka, ito'y higit pa sa pagiging swerte. Ano ba ang bati ng anghel sa mahal na Birheng Maria? Bukod kang pinagpala sa babaeng hindi yata sa anghel yung bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ito'y mga salita ni Elizabeth nung sila'y magtagpo doon sa Annunciation. Mapalad ka, sapagkat sa pamagitan ng Espiritu Santo, ikaw
ay magdadalang tao. Nang sabi nga po it is a singular privilege given to our Blessed Mother. Mapalad, pinagpala sa lahat ng mga babae. Pero bakit po, doon sa sinabi ng babae, pagkatapos, di po ba kahapon, pinagnilayan natin yung inakusahan ng mga Pariseo, ang ating Panginoong Hesus, na ang kanyang pagpapalayas sa mga demonyo o sa mga inaalihan ng masamang espiritu ay dahil kay Beelzebul. At sa tagpo namang ito, sa sumunod na tagpo noon, isang babae, na para sa kanila, sa kanilang kultura, ay hindi pinapansin, mababa ang tingin, pero maaring siya ay nakasaksi rin sa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya naman, naibulalas niya ang mga salitang mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Sa aklat po ng Kawikaan, chapter 23, verses 24 to 25, ano pong sinasabi? Ang ama ng matuwid ay lubusang maliligayahan. Ang magulang ng marunong ay masisiyahan. Magalak ang inyong ama at ina at magsaya ang nagluwal sa iyo. Dito po masasabi natin na sa pagpaparangal sa anak, sa pag-recognize sa anak, ito'y pagpaparangal din sa magulang. Kung ano ang tagumpay ng anak, ito'y tagumpay rin ng mga magulang. At kung ano ang kaligayahan ng mga anak, ito'y kaligayahan rin ng mga magulang. Sa kabilang dako, ang kalungkutan at kabiguan ng mga anak ay kalungkutan at kabiguan din ng mga magulang. Noon pong panahong ako'y nasa ospital, ipinasya kong sabihan yung aking kapatid na panganay na huwag mo nang sabihin sa tatay. At mga ilang araw ay naiyak na raw ang aking tatay. At ang sabi, bakit si Utoy hindi ko nakikita sa TV? Sapagkat laging nanonood, laging nakikiisa. Ayan. Siguro malalaman tatay, huwag na kayong iiyak. At nalaman nyo ang dahilan. Sapagkat noong panahon pong iyon, doon sa aming barangay, ay sunod-sunod ang mga sumakabilang buhay. Meron sa Kanluran, meron sa Silangan, taga-Kanluran, taga-Silangan, taga-Ibaba. Sabi ko, matibay ang taga-Ilaya. At sabi ko, ayaw ko nang mag-aalala ang aking tatay. At sa panahon namang iyon, ay naibahagi ko na rin ito before. Sa panahon namang iyon ay sobra-sobra naman ang aking pagtawag kahit 20 taon na siyang 20 taon na siyang sumakabilang buhay, ay sobra-sobra naman ang aking pagtawag sa aking inay. Lalo na nung panahong talagang mahirap ang aking sitwasyon. Lalo po noong unang gabi na ako'y walang kasama sa kwarto, ganun pala ang pakiramdam. Kaya salamat sa
aking mga kasamahang pari na kumuha sila ng caregiver, na siyang kasama ko doon sa aking kwarto. But after 2 days, pero hindi ko naman siya nahawa. Kasi bago naman siya pumasok ng ospital, yung aking unang caregiver ay nagpa-swab naman. Pero after 2 days, lumabas yung result, siya ay positive. Kaya sabi ko, ano ba naman to? Kaya pagkatapos noon, kumuha uli. At ang nakakatawa naman, Muslim naman yung aking second. Pero nakakatawa. Sa ilang araw na yon, lalo nung inalsan ako ng dextrose, ay nakakatawa. Nakakatawa yung aming kwentuhan. At pagkita ko na may karning baboy yung aming pagkain, ay di, sabi ko, palit tayo. Sa iyo itong, kasi hindi sila kumakain on. Pero nakakatawa noong ilang araw na nga po, medyo, sabi ko, gusto ko namang makatikim ng ibang putahe. Sabi ko, pwede ba lalo pag-agahan? Pwede bang palit tayo? Gusto ko namang makatikim ng longganisa at saka yung sunny side up. Kasi para sa may sakit laging yung soft diet. At sa mga panahon nga pong iyon, ay siguro naman danas po natin ito kapag tayo'y nagkakasakit. Hindi naman sa binabaliwala natin ang ating ama, pero naiibulalas natin yung mga salitang inay. At ito rin yung aking naranasan. Lalo tigit kapag gabi na, matutulog na, ay di nandoon yung pagdaing, kung buhay lamang siya, ay iba. Sabi, iba yung alaga, iba yung patnubay ng isang ina. At yun nga pong mga salita ng babae sa ating mabuting balita ay pagpaparangal. They are words of praises. They are words full of admiration. They are beautiful and inspiring words. Her words express her acceptance of Jesus and her appreciation of his mother, Mary. Pero sa pagsagot ng Panginoong Hesus, hindi naman niya binabaliwala yung katayuan ng kanyang ina na siyang nagdala sa kanyang sinapupunan at nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Sinasabi lamang ng ating Panginoong Hesus, oo, pinakamapalad ang mahal na Birheng Maria, pero pwede rin po tayong maging mapalad. Pwede rin tayong sa bandang huli pagpalain ng Diyos. At ano ang sikreto upang tayo pagpalain ng Diyos, upang tayo mapabilang sa mga mapapalad. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Let us translate the Word of God with works of our hands. At sa pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos na ating pinagninilayan araw-araw, wala pong ibang modelo ang ating tutularan, kundi ang ating mahal na ina. Ano ang kanyang mga salita? Ano ang kanyang ganti sa pagbabalita ng anghel?
Ako'y alipin ng Diyos, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At ang kanyang buong buhay ay inialay sa pagsunod sa salita. Sa salitang buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Sa ibang bahagi po ng mabuting balita na atin na ring napagnilayan, saan maihalintulad ang isang tao na nakinig, isinabuhay ang salita. Sinasabing parang isang taong nagtayo ng bahay na matibay ang pundasyon. At parang isang puno na namunga sa katapusan. Naway hindi lamang po dito sa loob ng simbahan natin na pagninilayan ang salita ng Diyos. Naway hindi lamang sa loob ng ating mga tahanan natin na pagninilayan ang salita ng Diyos. Sigit sa lahat, sa ating paglabas, bagamat nandoon ang pag-iingat, maraming pag-iingat, ay doon makikita ang konkretong salita ng Diyos sa ating konkretong paggawa ng kabutihan, lalo tigit pagdamay sa lahat ng mga nangangailangan. At dito po tayo tatawaging mapalad. Nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama. At sa bawat pagsamo ating sabihin, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan, naway akayin ang bayan ng Diyos para higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos ng may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa
ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katasang ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Banal na Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw, lalo't higit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, at minamahal naming Pintakasi, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya, at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Lalo tigit, kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan, ayon po sa inyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakinabang ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ng inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa inaalay na, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.